Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaki nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinahabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya isinilang na ngayon nanganganib. Habang tumatakbo, ay hinahawi niya ang mga sagaba sa pamamagitan ng kanyang kanis. Nang makita niya ang nakagapos, ay napansin niyang may nakapalibot ditong dalawang leyon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leyon. Pagkatapos niya mapatay ang dalawang leyon, ay pinakawalan niya si Florante. Oh, ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao. Sino kaya siya? Pagkalipas ng ilang oras, namulat si Florante at... Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makalabas dito. Hindi na sumagot si Aladdin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? At bakit ako narito? Panghinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ay siyang tunay kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. Dito nagsimula magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang si Polinice at si Adolfo naman bilang Eteocles. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, tandaan mo, palaging mag-ingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang inyong bilin.
Mag-ingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong ay nandito lang kami. Menandro, sumama ka kay Florante sa Albania. Salamat po. Paalam na po. Pagdating sa Albania, O aking ama! Oh, bunso! biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang kultura sa inyo dahil nanganganib po na masakop ni General Osmani. Asahan niyo ang tulong namin. Florante, pupunta kayo kay Haring Linceo. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. Mahal na hari, ang aking anak na si Florante. Oh, ang binata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking trono. Pansamantala, pamunuan mo ang hukbong patungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong ninuno doon at maggamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Antino na nagpamalas ka ng iyong kausayan sa Antenas. Walang pagdududa na iyong mamamana ang mga katangian ng iyong ama. Maraming salamat po sa papuri. Ginawa ko lang po ang nararapat. Kasilayan ni Florante si Laura sa hati. Get inside, Paris! Archers! Our men are too close to the walls. Pull back, you fool! For
Umalis si Florante sa Albania na nag-iisa. Pagdating niya, ay pinaligiran siya ng mga kawal. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan. Dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. Dinala si Florante sa palasyo at nakita niya si Adolfo. Kamusta na, Florante? Matagal na tayong hindi nagkakausap. Kwentuhan mo naman ako. Walang hiya ka. Anong ginawa mo kay Laura? Huminahon ka. Maayos ang kalagayan niya. Ngunit ikinalulungkot ko. Nagpaalam na ang iyong amang si Duque Briseo. Papatayin kita. Papatayin kita. Mga kawal, alisin niyo ang taong ito sa harapan ko. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay, Sugod! habang tumatakbo, ay hinahawi niya ang mga sagaba sa pamamagitan ng kanyang kanis. Nang makita niya ang nakagapos, ay napansin niyang may nakapalibot ditong 2 leyon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leyon. Pagkatapos niya mapatay ang 2 leyon, ay pinakawalan niya si Florante. Pagkalipas ng ilang oras, namulat si Florante at Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makalabas dito. hindi na sumagot si Aladdin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? At bakit ako narito? Panghinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ay siyang tunay kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? At doon nagwawakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. At ganoon nga ang nangyari. Iyahan mo ako naman ang magsalaysay ng aking buhay. Ang ngalan ko'y Aladdin mula sa syudad ng Persia, anak ng bantog na Sultan Ali Adam. Kaya ako nandito dahil ako ay pinagtaksila ng sarili kong ama. Samantala, sa kabilang bahagi ng Sarida! Laura! Sarida! Ha? Nakarinig ko ba ng mga nag-uusap? Oo, halika't hanapin natin kung saan ito nagmumula. Nang mabalitaan ko na pupugutan ng ulo ang aking minamahal, ako ay nagmakaawa sa hari na wag na itong ituloy. Matapos nito, ako ay nagdamit gyerero upang makatakas sa kaharian. Di na nakatiis si Florante at Aladdin. Kaagad nila nilapitan ang kanilang sinisintang. Wari bang sabik sa pagmamahal ng isa't isa. O Laura, aking mahal. Di na nakatiis si Florante at Aladdin. Kaagad nila nilapitan ang kanilang mga sinisintang. Di na nakatiis si Florante at Aladdin. Kaagad nila nilapitan ang kanilang sinisintang. Wari bang sabik sa pagmamahal ng isa't isa. Pagkatapos ng 3 gabing piging, Magandang gabi sa iyo, Florante. Dapat ka nang maganda para bukas. Maraming salamat po sa paalala. Magandang gabi rin po. matapos ng sandaling pag-uusap, ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita silang maayos na nakabalik. Kaagad naman, dinaos ang kasal ni na Florante at Laura. Mabuhay ang bagong kasal! At maging nina Aladdin at Darida matapos sila kapwa magpabinyag. Dahil sa pagkamatay ni Haling Lindsay,
Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceo at Duque Briseo ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng kaharian, na mauli ang kapayapaan, umunlad muli, at bumalik rin sa dati ang mga tao.